Madali na kasi mag-AI ngayon, eh. So, kumbaga ini-switch nila yung picture nung talaga Gina-upload nila? meron. May napanood akong content creator, content creator siya, Pinay, and then content moderator din siya. And then she was saying na parang, kunyari, magpo-post lang ng mga, kaya yung mga magulang, mag-ingat talaga kayo. Yes, Magpo-post ka super. lang ng picture ng anak mo, normal. Yes. Tapos yun pala, may mga kumukuhang mga tao, nilalagay sa mga website, tapos parang pinag-aanuhan na nila. Yes. Tapos doon na naglumalabas. May mga na-encounter ka din ba na ganon? Or Actu yung team mo, ganyan. Yan kasi parang feeling ko, yan ang pinaka worst crime and sin. Yes, super. Feeling ko kasi ang pinaka-goal talaga ni content moderation is to protect the children. Definitely. Sobrang higpit ng policy namin when it comes to children, to the point na kumbaga may specific kaming policy kapag si children lang, yung bata lang yung nakikita namin. So for example, nakita kami na dyan na, ay mukha talaga siyang minor, okay, ban na agad yung account kasi hindi sila pwedeng mag-live. Kumbaga yung platform na to, may certain age lang sila for them to use. Kumbaga pag below 13 ka, hindi mo talaga pwedeng gamitin. Pag below 16 ka, pwede ka mag-live pero ang dami mong features na hindi mo pwedeng magamit. Kailangan 18 ka bago mo siya magamit. So may mga ganon. So ang higpit talaga ng community guideline namin pagdating sa minors. Especially nga, katulad niyan, yung mga picture ng mga bata na, kumbaga, madali na kasi mag-AI ngayon, eh. So kumbaga, ini-switch nila yung picture, yung mukha nung. So yun yung talaga Gina-upload nila? meron madam na po, kumbaga ini-switch nila yung mukha sa na tao. Then yun na yung pag-aanuhan nila. Kaya yung mga parents sana, though marami talaga na ginagawa nilang content yung anak nila, pero ganun po yung consequence once na in-upload nyo yung picture ng anak nyo. Marami po talaga dyan na tao na hindi nila maiwas. Hindi maiwasan, actually, kasalanan talaga siya. Anong tao? Mga animal yan, hayop. Ayun, Actually, mga hayop. Okay. So, ma-offend yung mga hayop, mga demonyo yung mga Ayun. yan. So sa mga na yun, mga demonyo na yan, na gumagawa ng gano'n, mga malalaswang bagay, yun yung kailangan nilang i-take note na pwede mangyari sa anak nila na sana wag naman. Hindi, pero kayo pag nakita kayo ng ganyan, aren't you supposed, kunyari nga may mga SA, ganyan. Hindi niyo ba dapat in-escalate niyo sa authorities? Ano naman, tawag dito, ayun nga, I'm not sure kasi kung paano yung nag-work, katulad nung kanina na na-report. Siguro ganun din yung nangyayari, na kapag, for example, may mga SA, kung may mga minor na or nagkakaroon ng SAs, not sure kung nare-report din siya directly SA po agad-agad. is sexual abuse. Yun po. So not sure kung ganun siya nag-work or iba pa yung process kapag natag namin siya, iba pa yung tatawag, ganun. So, pero kayo, wala kayong wala po. taga-delete lang talaga kayo? Yes po, ganun lang po talaga siya. Hindi nyo siya na-escalate sa parang mga boss nyo na parang, uy, paki-check, parang i-check nyo pa to further? Wala na po eh. Directly, delete na po kami. Ganun lang siya. Parang dapat i-consider yan. I-reconsider yan ng pero ano naman, ninyo. yung mga cases kasi na nakukuha namin, nire-review din siya ng mga offshore, kumbaga ng mga client. So kumbaga real time din sila kaya yung mga naka-separate kasi siya yung mga bawal sa platform. O kaya yung mga, for example, yung mga nudity, mga sexual assault. May policy kami na diretso na reported. Kumbaga ibaba na siya directly. So, kumbaga doon si client, nakikita na agad na, okay, binanto, ganyan. Meron namang mga policy na, for example, like for example, nakakita lang ng yosi. Kasi minsan sa mga platform, ayaw nila na may nag-yosi sa Kasi nga, syempre, may mga batang viewers, ayaw nila mahikayat. So, kung nagkakaroon ng warning, kumbaga habang nagla-live ka, magkakaroon ka ng warning dyan na, okay, we have detected na parang use of tobacco, your live will end in 3 minutes, mga ganon. So, na-try namin siya kasi parang December of 2022, dapat year-end party namin. So, hindi kami sumama. Nagpunta kami sa MOA, nag-staycation kami. Tapos ang ginawa namin is, nag-live kami doon sa platform na pinag-workan namin. Tapos nagulat kami doon sa messaging tool namin. Yung mga ka-work namin, huy, nakita namin kayo dito sa anong ginagawa niyo dyan? Ganon siya ka-real time. Kumbaga once na-hit na namin yung live, papasok na siya sa queue namin. Nakita na kami doon. So, syempre, alam na namin kung paano lulusutan yung platform. Tago mo yung yosi. Pinagtatripan namin sila. Oh my God. Ganon. So kung alam mo kung paano malusutan ng platform, you can get away with it. Yes, pero
kahit naman sino, basta kumbaga, basta nabasa nila yung community guidelines, kaya nilang lusutan. Katulad ngayon, yung mga creators na, kumbaga, meron silang sariling lengguwahe. Yes, Yung yes. gumagawa, ang tinatawag namin algo speak, algorithm speak. So gumagawa sila ng ibang term para hindi ma-detect ni platform. Unalive. Yung Yan. unalive. O yan, mga SA, mga grape, ganyan. SA. Oo. Yan. So, Actually, nalulusutan nila yung community guidelines with those kind of words. Which is minsan naman, kumbaga, in a sense, kung pwede nalang gamitin, pwede naman nalang gamitin yung actual words, pero kasi may kinoconsider kasi si platform na mga type ng content na pwede lang siyang sabihin. Mga educational, ganyan, I see. scientific. Tulad nito. Yes. Educational siya. Meron ka bang content na hanggang ngayon dala mo pa rin? Ano kasi madam tawag dito, isa siguro sa mga natutunan kong skill sa content moderation, yung hindi ko pag-alala sa case ng sobra-sobra. Siguro yung mga malalala na content, katulad nung na-share ko kay Krisa, yung like hawak niya yung ulo, o kaya, yun nga, o kaya yung buhay, mga ganon. Pero hindi siya naglilinger sa akin na to the point na kahit sa bahay naaalala ko siya. Hindi naman siya ganon. Kumbaga pagka pumasok kami sa work, natandaan mo yung case na nahawakan ko before, yung hawak niya yung ulo, ganyan. Ano ba, nakita ko na naman, ito na naman siya. Parang ganon. Feeling ko desensitize ka na. Super. Siguro tagal ko na rin sa content moderation, hindi ko na talaga siya nararamdaman at all. Kaya siguro tawag dito, yun din yung kapag nakakakita ko ng mga post sa group, sa Facebook, na okay, hiring to content moderations, makikita ko dun sa mga comment na, ay ayoko dyan kasi yung mga tao dyan parang wala nang pakiramdam. O ya may mga nababaliw na dyan. Grabe na, di ba nababaliw yun nga, parang kumbaga natuturan ka ma-desensitize sa mga contents na nakikita mo. Pero hindi, pag outside naman, hindi naman Normal namin siya ka. kumbaga normal na tao pa rin naman kami. And I remember it that in that movie of Nadine, ang sabi niya, hindi yan mga tao, data yan. Yes. I'm not so sure if it's a good thing, honestly. Sadly, pero ganun namin siya nakikita. I'm sorry pero like for example, It's your truth, yun, it's your truth. makakita ko dyan ng like for example, wala kasi akong magagawa sa content. Ang job ko is to protect the people who's watching it, not the people inside of the content. Ganun na siya. Kumbaga, wala akong magagawa, hindi ko siya pwede puntahan, pigilan. Ang kaya ko na lang gawin is to protect everyone na makakakita nun, which is to delete the content para hindi na nila mapanood. Wow! Yes. Ganun ko na nakita yung work ko. Wow. Not sure doon sa mga ka-team ko kasi first BP, nila to, content moderation experience. Pero as someone na 4 years na sa field, ganun ko na siya nakikita. Meron din ba kayong quota? Ay, actually, hindi ko naintindihan niya. Kahit naman sa call center, hindi ko naintindihan yung quota na parang, dapat today makadelete ka ng 2,000 videos. Ganun ba kayo? Yes po. Kumaga naman siya, doon sa una ko kasing content moderation campaign, wala naman kaming quota. Since live videos kami, pag may pumapasok na bagong live video, yun na itatag namin. Pero pag wala, avail time siya. Kumbaga, hayaan mo lang may pumasok na video. So mag-aantay ka lang. Pero dito kasi, sa current kumbaga, nandyan lang yung case, magmo-moderate lang kayo na magmo-moderate. Pero parang ngayon, ang quota kasi namin is parang nasa, parang 300 per day. Meaning, dapat makadelete kayo ng 300 video? Or maka-watch ng 300 video? Maka-watch ng 300. So parang, more or less, 1 minute per case. Ganun siya. Sorry. Okay, go. Oo. So, iniisip ko kasi na parang, pwede bang, naisip ko yung kay Nadine, sa pelikula, kung ako lang yung didelete ko lahat. Yun nga, kaya minsan sinasabi ko sa mga ka-work ko, gusto ko, mo na yan, i-tag mo na yan, huwag ka na makaksaya ng oras dyan. Minsan ganun kami, kapag wala naman kami nakikitang mali, inaalaw na namin kasi hindi naman pwedeng tutukan yung case ng 5 minuto, nandyan lang yan, baka pagalitan kami. Syempre, tatambay kami sa queue. Pero like for example, may mga case talaga na kailangan ng, kumaga, thorough inspection, yun talagang pagtutuunan mo ng pansin kasi ang dami mo nakikitang mali. So yun talaga kailangan i-select mo siya ng maayos kung ano yung policy na nag-a-apply doon. Ba't mo ka pa kailangan select? Delete na agad. Kasi siya, may mga may hierarchy kasi siyang tinatawag. Kumaga, sa policy namin may hierarchy. May mga violation na auto-ban, may mga violation na kumaga may mga warning lang, mga 7 days, ganyan. May mga warning lang na 3 minutes, katulad ng tobacco na nasabi ko kanina. Ganun kasi siya. So, it depends yung gravity nung policy na ma-violate nung content before namin siya i-delete. Kumbaga minsan, since nakakita kami ng tobacco dito, hide lang, warningan lang yan, 3 minutes lang yan, ganyan. Pero
pag nakita kami bigla siya naghubad, like hubad na talaga, syempre, hindi na namin papansinin yung tobacco na policy, diretso na kami sa report. Meron ka bang mga parang in a sense, hindi naman tips or parang information sa mga viewers natin na sila mismo yung chika ko lang kasi kaya ko 'to natanong. One time nag-unboxing ako nito. Na-unboxing ko siya sa TikTok particularly. So hindi ko alam kung saan kang platform. Na-unboxing ko sa TikTok. Tapos biglang naputo. Parang your live will be cut in 10 minutes kasi daw hindi daw ako naglagay ng yellow basket. Eh hindi naman ako nagbebenta. Okay. So parang ano bang dapat gawin diyan? Ano kasi tawag dito, doon kasi sa previous platform ko, meron kaming policy na tungkol nga sa mga nagtitinda. Oh. O kaya mga nag-a-advertise ng mga products, gano'n. So once we select yung policy na yon, pupunta siya doon sa queue na lahat yun, mga nagtitinda. Mga nasa e-commerce side na siya ng platform. So doon lahat siya papasok. Siguro yun yung reason kung bakit din na-cut kasi nga kumbaga hindi siya, I'm not sure kung bakit eh. Kasi sa platform naman namin before, may mga trigger points kami na kailangan marinig or makita. For example, naglagay ka dyan na name ng store mo, phone number, ganyan. Tayo mga mode of payments. O kaya, yun nga, may yellow basket ka. Siyempre, kumbaga, ka ni platform na, dapat may ka dito. Dapat naka-specify to na magtitinda ka, ba't hindi mo sinabi? So, ganun siya. Doon sa platform namin. So, may mga need kaming makita ang trigger points bago namin siya salain papunta doon sa e-commerce side ng platform. Ako personally, wala na akong ex. Pero so hindi ko rin alam kung may content moderation ng ex. Kasi puro porn Yun na nga to, di ba? Actually, parang lahat nga ata, porn na yun. Dati iba yung contents na nakikita sa X eh. Pero ngayon parang puro ganun na. Dapat ang name niya triple X. Charot. Kaya nga, ayun, komedya. Tawag dito? Nung nandun kami sa office, sabi ko, may content moderation pa ba tong X? Kasi nga puro, parang inaalaw na yung porn. Kasi ang dami ng kahit mga Filipinos na talaga, nagpo-post talaga ng mga videos nila. May mga hindi ko alam. Diba? Pwede Not kasi sure pwede kung yung, meron. pwede yung pwede, di ba yung mga alter nandun eh. Yes, nandun sila. Hindi So, sila banned eh. yun. Baka siguro inaalaw ni X. Not sure lang kay Elon Musk kung bakit. Pero Pero, pwede kasi magbayad. Di ba? Parang may ayun. check ka, tapos Yun parang nga, kineme. baka siguro ganyan. perk yun.